SP Cheese, mukhang talagang may gustong kumuha ng kanyang pwesto bilang Senate President. Yun Tama. Pero mabigat ang laban. Sa Kasi, pagkakataon ito, ano bang pinagdilabanan? Ano bang pinagtalunan? alam mo ba kung ano? Frustrated na ang Filipino Tama. communities abroad sa nangyayari dito sa ating Tama, bayan. tama. Sa sinabing ito, May magtatanong, hindi ko alam kasama ba sa script yun, sabi ni Aling Marie. May magtatanong, ano mang masasabi nyo sa statement ni Bibi Sara? Ayan na naman kayo, atake na naman kayo. Diba? Ganun sila. at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ito na ho, Sara Marcoleta tandem sa 2028. Naku. Ontiveros, wasak ang ambisyon. Agoy. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, sa like, sa share, samahan mo ng subscribe. At ito maraming balita rito na talagang may gusto magsulong ng charter chain. Nakakabahala yan. Alam mo ba, pag yan ay nangyari, sigurado hahawakan tayo ni Lulong. Hahawakan nila tayo sa liig. Pero shoutout segment muna tayo. Shoutout muna kay Jerry Lorissimo ng Canada. Shoutout po. Oo, kay Madeline Manesto. Shoutout from Qatar. Oo, kay si Tito Ding, again, shoutout from California. Rock, 15K. Tama ba to? Shoutout from Ballester. Ayun, Mrs. Ballester from Cavite. Rock. Ayun, shoutout Mr. and Mrs. Ballester from Cavite. Norma Silar watching from Abu Dhabi. Shoutout po. Ito pa. Ayun, mula kay Burkalin. Shoutout from Davao. Ingat-ingat po sa Davao. Kay Ma'am Irma Viana watching from Okinawa, Japan. Yan, shoutout po. Okay, kay Teofila Jose, shoutout po, watching from Italy. Yan, ingat po sa Italy. Ayan, kay Ma'am Ann Bautista. Yan, shoutout po from Batangas. Kay Jimerson, shoutout from Davao de Oro. Yan, shoutout po. Marmy Vlog. Yan, shoutout po. Ayun, konti na lang. Watching from Cotabato, Moroccoy, Palabon. Yan, Rejumu de Leon. Yan, shoutout po. So, ayun, simulan na natin to At pasensya na dun sa mga hindi ko na shoutout. Ito pa, Meme Yang. Ayan, shoutout po. Meme Yang from Palawan. Ayan. Analisa Pasqua from Abu Dhabi. Shoutout po. Ito, mula sa Asnawidomado. Ayan, Kogyo Antipolo watching from Kogyo. Shoutout po. So, ito na. Pasok na natin yung mga bagay-bagay at usapin patungkol dito sa mga balita. So, bibigyan natin ng reaksyon yan. Bakit kasi nag-aambisyon ka pang magpresidente? O ikaw babaita ka? Hindi ka na natakot? Hindi ka na nahiya sa mga kilos at ginagagawa mo? Marami ho ang galit sa'yo. Kaya yung ambisyon mo, tigil-tigilan mo na yan. Hindi kayo mananalo. Napagbigyan na nga kayo. Bakit? Dumikit kayo sa Duterte. Ano pang ginawa nyo? Diba? Nagpa-endorso kayo kay Tatay Digong, nanalo kayo. Traitor nyo. Pumunta kayo ng Davao, nakiusap kayo kay BP Sara. Natulungan kayo ng BP. Ano ginawa nyo? Pare-parehas kayo ni Bungit-ngit. Pasok. Lang ang magiging kapalaran ni Rizon Tiveros. Papaano na ang kanyang ambisyong maging presidente ng Pilipinas? Kung ngayon pa lang ay natutunugan na ang posibleng tandem na Duterte Marcoleta sa 2028. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kasama. Pag ito nag-tandem, sigurado,
lahat ng mga Dorobo iiyak. Oo. Chairman ng Blue Ribbon Committee, Senador Marcoleta. At ang ayaw sa Dorobo, si BP Sara. Pag yung dalawa na yan, landslide mga kasama. 32 million plus 30 million kay Tatay Digong, 70 million. Hindi. Ito bibigyan ko kayo ng example. Noong bang 2022, bakit nyo ba binoto ang Duterte? Kasi nakitaan nyo na maganda ang ginawa ni Tatay Digong. Diba? Totoo naman. Ngayon, bakit nyo binoto ito si Bungit-ngit? Bakit? Ako sasabihin ko sa inyo dahil dito kay Bibi Sara. Kasi nadala o dinala ng pangalang Duterte. Totoo yan. Kung hindi kay Bibi Sara, hindi mananalo yung Bungit-ngit na yan. Kasi may bahid na sila Diba? Kaya nga nagalit nga sa atin yung isa nating kaibigan. Bakit binoto yan? Hindi mo ba alam? Traitor yan, mga yan. Matagal na panahon. Totoo nga. Hindi tayo nagkamali. Hindi nga siya nagkamali. Traitor nga talaga. Abilidad na tambalang Sara Duterte at Rodante Marcoleta sa 2028 ay ibinahagi ng isang anti-Marcos na si Vanny Biernas. Ito ang basa ko sa sitwasyon. Lahat sila ay nanginginig ang tuhod sa takot kapag na-unleash si Sara Duterte sa 2028. Kasi sa totoo lang, walang nakakaalam. Pati na ako, di ko alam kung paano ang extent ng kakayahan ni Sara. So pwedeng support siya sa 2028 or pwede ring malaondoy na dalubyo sa mga kalaban niya. Walang nakakalam. At kapag si Marcoleta ang VP niya, ibang sitwasyon ni Sara kay PRRD na si Bobo ang BC niya. Kapag Sara Marcoleta ang lumusot sa 2028, kampante si Sara na di siya titirahin pa ilalim ni Marcoleta. Unang-una, old school na maginoo si Marcoleta tapos dugong luntian na INC pa. Yun bang walang alam na shenanigans sa buhay niya? Tama. Malilibre si Sara may paramdam sa Unipink yung dinanas ng Ehipto nang ayaw pakawala ng Faraon ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises. Sa Unipink, talagang solid sila hanggang 2028. Hitman ng mga komunista at dilaw or pink. Kwarta at pulisya naman ang kontribusyon ng mga bangag. Yan. Ayan na. Diba? Kaya ito si Bungit-ngit, meron niya mga iniisip na mga bagay-bagay Alam niyo yung laro ng utak niyan, basta ganyan yung naglalaro ng candy, pinagbabawal na candy, malaro ang utak niyan. Meron niyang mga plano. Pero yung mga plano nila, pag taong bayan ng kumwestiyon, hindi sila hindi sila mananalo. Hindi sila kakatigan. Ngayon, eto, kaya may nagsusulong ng charter chain. Alam niyo bakit? Gusto nilang umupo. Gusto nilang umupo habang buhay. Babaguhin nila ang konstitusyon. Sino nagsusulong yan? O yung puting buhok. Diba? Kaya nga, may nangyayaring demolition job ngayon kay Mamang Quezon. Bakit? Hindi kasi nila hawak ang Senado. Hawak nila ang Kamara. Hawak nila itong si Dahayer at itong mga yung binigyan ng mataas na Saudi Tatay Digong, hawak nila yan. Pero hindi nila hawak ang Supreme Court. At hindi nila hawak ang taong bayan. Diyan sila nagkakamali. Sige, hawakan nyo na yung Kamara. Kaya ito si Mamang Quezon, si Kachis, binibira na. Sinisimula ng birahin. Di ba? Nagsalita nga siya. Mayroong demolition job patungkol sa kanya. Kilala nyo naman yan. Yung nangangarap, mag-Prime Minister. Pero usapin nila yan. Malamang yan, meron niyang pag-uusap. Kasi pag nagawa nila yan, halimbawa, nagawa nila yon, ayun, habang buhay na. Habang buhay na sila mga ngawat. Uubusin ang kaba ng bayan. Pero wag
Wag nating anuhin 'yan. Bantayan natin para hindi mangyari yung mga ganyang bagay. At tutulan natin yung plano ni Balulong. Alang pagkalinta naman ang ambag ni Mangga. Sagot na ng mga double agents ang budol sa social media. Ang diskarte, 1. Impeachment. Kaso, ang problema dyan, ma-impeach si Sara. Papalitan lang yan na isa pang Duterte Tama. din ng pangalan. Kagaya ng ginawa ni Madjongera Cory noong 1986. Tama. 2. Sara Mangga 2028. Tapos wak ang analysis ni Maricar Serrano dito na kapag busy na si Mangga, titirahin nila pailalim si Sara para ma-promote si Mangga. 3. Ang pangatlong option ay iyak sa 2028 at dasal na hinog na ang baba ni Biko sa 2034. Hindi na kailangan ng dilaw o pink ang mga bangag at mangga dito kasi ayaw na nilang makipag sa mga ito pagkatapos ng 2028. 4. Kapag desperado na talaga ang mga bangag at mangga, Tulpo 2028. Sabay dasal na huwag silang onsehin ni Tulpo, kagaya ng pang-uonsi nila kay Sara noong 2022. Yeah, kita nyo, marami mga plano. Marami silang mga kagustuhan. At hindi lang yan. Unti-unti nila yan tinatrabaho, sabi ni Aling Ledesma. Unti-unti, nagsisimula na sila eh. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Etong kaalyado nila na si Mamang Quezon, ano nangyari? Di ba, tinatrabaho na nila para matanggal na? Demolition job, palitan man. So hindi pwede. Oo. Kasangga niya yung mga senador. Ilan lang yung hindi niya kasangga dyan? Majority. Majority kasangga ni Mamang Quezon. Di ba? Ito palasyohin mo si Lacson at Magalong sa flood control. Ay, magkakaalaman to. Patawag niyo si Mayor Magalong para malaman niyo kung ano yung maririnig niyo. Punta tayo dito sa usaping flood control. Hindi matatapos to hanggat walang mapapanagot eh. Hanggat walang haharap na Balulong at yung mga kaalyado ni Balulong at walang haharap na mga kongresista na kontratista, hindi matatapos ang usapin na yun. Diba? Pasok. Na hindi sisibakin at nananatili pa rin ang tiwala ng Pangulong Marcos Jr. sa kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila po yan ng mga nauungkat na anomalya umano sa flood control projects. Kasabay niyan, paglilinaw rin ng Malacanang na hindi naman kasali ang DPWH na magsasagawa ng imbestigasyon kaugnay po sa kontrobersya. Aiden Santos, balita. Bakit hindi kasama ang DPWH? Bakit? Posible magturo eh. Kung sino-sino yung mga congressman na mas malaki pa ang kinikita kaysa dito sa mga ahensya na ito. Pwede kasing gawin ganito. Ako si congressman. Gagamitin ko na lang itong DPWH. Sige na. Ako na magpapatrabaho niyan. Ito yung mga tao ko. Ako na mangungontrata. Kunyari, kayo yung kumilos. Ito na lang bibigay ko sa inyo. Sabi ni Aling Marie. Malamang. Di ba? At merong kontratista naman, si congressman lumapit, gagamitin ko na lang yung pangalan ng kumpanya mo. Eto na lang, bibigyan na lang kita ng maliit, kakarampot na proyekto para hindi ka masiro. Tapos, etong congressman na kontratista, yun, kaban-kaban. Puro substandard pa ang tinitira. Diba? Ang galing talaga ni Aling Ledesma, matalino. Ganyan! Yari. Bubuking kayo ni Aling Ledesma. Hinamon ng Malacanang sina Senator Panfilo Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ibigay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hawak nilang listahan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa mga maanumaliyang flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na pangalanan ni Lacson at Magalong ang kanilang mga tinutukoy na mambabatas. Anya, tularan nila si Pasig City Mayor Vico Soto na isinapubliko ang pangalan ng mga kontraktor na may-ari ng malalaking kumpanya na kabilang sa mga ibinunyag ng Pangulo. Dagdag pa ni Castro na hindi na kailangang mag-report sina Lacson at Magalong sa website na sumbongsapangulo.ph. Sumbong sa Pangulo.
baka utusan kayo mag-igib ng tubig ulan, tubig baha, pag nagsumbong kayo. Baka magpaani, katatanim pa lang. At hindi natin alam pag dumating ang bagyo, anong gagawin natin? At madadamay tayo. Nakakatawa pa. Si Marimar. nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan Kapag na alam at para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At bigyan lang po nila ng kumpletong detalye. So ayaw naman po natin magkaroon ng witch hunting na kahit wala pa pong ebidensya, parang nalaman mo lang, ayun, may anomalya, pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inosente ay madamay. Nilinaw naman ni Castro na hindi kasama sa mag-iimbestiga ng flood control projects anomaly ang Department of Public Works and Highways. Sa harap ito ng pangamba ng publiko na mauwi lang sa moro-moro ang investigasyon. Anya, pangungunahan ng Regional Project Monitoring Committees ang investigasyon at ang tatayong chair ay ang Regional Director ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev kasama ang Regional Director ng DBM at co-chair naman ang DILG Regional Director at ang OPPMS Regional Team Leader. Dagdag pa ni Castro na maaaring magkaroon din mula sa non-government o people's organization. Ang DPWH, sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. So lahat po ng naipon na records ng RTMC, isusumiti po ito sa DepDev at yung consolidated po ang siya mismong ibibigay po sa Pangulo. Kinumpirma naman ni Castro na ang 15 construction firms na ibinunyag ng Pangulo ay hindi nangangahulugan na sila ay mabablacklist. Paliwanag di ba? Kinumpirma pa. Hindi mabablacklist. Para may masabi lang talaga. Tigilan nyo na kami. Ang dami nyo mga paandar. Oo. Ang dami nyong gar. Ang dami nyong gar. Ewan ko sa inyo. Pero kung halimbawa ito ay masukol na, itong mga ito, panigurado may aamin dito. Oo, may aamin dito. But sa Senado naman, please lang bilisan nyo lang pag-iimbestiga dito kasi parang dramahan na lang nangyayari. Oo, yung mga issue na sasapawan ng mga nasasapawan na lang. Puro sila paandar. Di ba nagsalita sa SONA, pa-imbestiga ng flood control. Tapos daw yung mga kontraktor, hindi nangangahulugan ng mabablock. Ano ba yung kita nyo na? Di ba? Ano ito meron? Binati ko si Sorto. Ito na sinasabi natin, charter change. Kabati-batikos naman talaga. Wag ho kayong sasang-ayon dito sa charter change. Sigurado, matcha-charter talaga ang konstitusyon dito. Pwede na lang manipulahin, pwede silang mamuno habang buhay kung gusto nila. Wala na ho yung mawawala na yung wala nang mga pagbabago kung sila na ang uupo. Puro pagnanakaw na, sabi ni Aling Ledesma. Pasok! Nagkaroon pala ng mainitang pagtatalo. Ba? Sino yan? Mainitang pagtatalo ang Senate President at ang Minority Leader ng Senado. Talaga daw. Kasi siyempre, yan ang una nilang mainitang pagtatalo. Oo. Ay yung agawan sa pwesto ng Senate President. Kaya nga, kaya tuloy ang sabi ni sa SP Cheese, mukhang talagang may gustong kumuha ng kanyang pwesto bilang Tama. Senate President. Yun Tama. Pero mabigat ang laban. Sa Kasi, pagkakataon ito, ano bang pinaglabanan? Ano bang pinagtalunan? alam mo ba kung ano? Ito. Ano ha? Meron ba tayong video? Nung gano'n, sayang. Naka-live dun sa ano May press con nga pala ito. Nakita ko to At saka doon sa mismong nasa plenaryo, yung nakita ko sa YouTube ito kanina no ha? Pero anyway, doon po sa social media post ni Senate President Francis Cordero, sabi niya, kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives Yan na. at ni Speaker Martin Romualdez. Maski sabi ng SC, unconstitutional. Ngayon naman po, kinakampihan na din ninyo ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Romualdez na ang kanyang pinatutungkulan dito ay si Senate Minority Leader Tito Sen. Ano ha? Huwag kayong papatol sa charter change. Itong mga ito, yan si Balulong, ay nangangarap maging Prime Minister. Kaya ginagawa niyang alalay itong si Mamang Puting Buhok. Ginagawa niyang aw-aw. Sigurado, pag nakaupo ito,
sigurado gagawin itong gabinete kung meron mang gabinete pag prime minister na. Makikinabang silang lahat dito. Kaya yung pangarap nitong wag, please lang. Kawawa ang Pilipinas. Buti sana kung maganda ang kalooban nito. Wala ka namang makitang ginawang maayos ito. Diba? Kaya mariin daw pong binatiko si Senate President Francis Cordero, si Minority Leader Vicente Soto III, dahil sa paghahayag nito ng suporta para sa charter change, kasunod daw po ng pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni BP Inday Sara Duterte. Inakusahan daw po ni Escudero si Soto ng pagpanig, pagkampi sa Kamara de Representante at kay Speaker Martin Romualdez. Nason? Kasi nauna niyang sinabi dito, parang isusulong ko ang charter change, pag-amyenda sa konstitusyon. Pero ako naman, kung halimbawa nagkaisa ng paninindigan si Speaker Martin at saka si Senador Tito Soto, una best, may masama ba? Wala naman. Wala namang masama, di ba? Kasi stand nila yun Oo, no. Tsaka talaga namang mainit naman talaga din ang usapin bukod sa impeachment, ay ang pagsusulong nitong charter change noon pa man. Di ba? Masama yun, sir. Kuya Jen, Kuya Nelson. Kasi ang charter change, hindi nga maganda. Kaya maganda tinutulan nga ni Mamang Quezon. Ngayon, kung makikipagsabwatan ito si Mamang Puting Buhok para tulungan ito si kawawa ho ang Pilipinas. Ito sa pagsisimula ng bagong Senado, ng bagong term nila sa 20th Congress. Kaya ako naniniwala, talaga mabubuhay itong usaping ito. Naman. Di ba? At hindi kasi ito lumulusot dati sapagkat walang lantarang tumitindig sa Senado, nakakampi ng posisyon ng House of Representatives. Ngayon, baka sakali. Ayun na nga, di ba? Nagkaroon pa nga ng pirma dati. Di ba? Pero merong sagot na uli si Senador Soto, Jen. Ano naman ang sabi niya? Ang sabi niya, wala akong kinakampihan tulad nila. Wala akong kinakampihan. Oo. Easy lang po. Kinampihan. Yun pala yung sabi ni Escudero. Ang sagot pa nito, mga kababayan, what I said was, if the Supreme Court ruling stands as is, and the Constitution is amended by merely a Supreme Court decision, then I will consider supporting a Constituent Assembly or a Constitutional Convention to rewrite Article 11 of the Constitution. Ayun palang sabi niya. Kasi ang sabi niya rito, Jen, para bang yung ruling ng Supreme Court is an amendment dun sa Constitution. Kaya para... Technically, parang ina-amendahan niya, no? Oo, para daw bawiin yun, baka i-amendahin natin talaga. Kaya sumusuporta na sa doon sa yun daw ang charter change. Yun ang sinasabi niya. So kinonekta pa rin niya doon. Kaya ako naman, in fairness, kay Tito Sen, iba po usapin ng impeachment, saka iba naman yung siguro sa pagbabago ng ating saligang batas. Kahit naman sinong wala naman papanig sa kanyang abogado. Ang isang desisyon ng Supreme Court ay nag-aamyenda ng saligang batas. Ini-interpret lang nila kung ano nakasulat. Yes. Oo, hindi ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng kahulugan tapos binago mo na yung batas. Walang magsasabing gano'n na nangyari. Sayang, wala tayong ganda ng sagutan nila eh. Doon sa, kasi alam ko naka-live ito doon sa social media account ng Senado eh. Nung sila ay nagsasagutan eh. Yes. Tsaka public naman ata yung Senate, yung Senate page. Kaya, at panayam din ata kay Tito Sen Nelson, sinasabi niyang, nabanggit mo na pa ito, at banggit pa po niya, desisyon ng Korte Suprema, naging imposible na ang pagpapa-impeach sa isang impeachable official. Yan yung sagot niya. Yun, tama. Nako, papaano ito ngayon? Mukhang tumitindi. Bagay ako naman naniniwala, mga ginoong tao itong mga ito. At sa akin din, walang masama dito. Sa paglalabas nila ng kanilang mga stand, mga posisyon. Dahil ito naman po talaga ang trabaho. Yun lang. Pero sa mga nakararami, itong charter change o pagpapalit ng konstitusyon, hindi ho maganda. Para sa akin, reaction ko yun at komento. Doon sa mga nakakaintindi, alam nyo na, ang balak na mga balulong. Kaya nila gustong-gusto yan. Diba? Punta tayo sa usapin ng, eto naman, kay BP Sara. Alam nyo, eto naman, sabi dito ni Ante Clara nyo, Yusek Castro kay BP Duterte, hindi sagot ang pagbabiyahe para solusyonan ng problema.
Yan ang sabi sa balita. Ngayon, ang tanong naman, hindi naman pala solusyon ng pagbabiyahe. Bakit nyo pinapabiyahe si Bungit? Di ba? Pumunta ng Amerika, wala naman napala sa taripa. Pumunta ng India, nagsumbong lang doon. Pumunta ng anak ng Tipaklong. Tapos bibirahin nyo na naman si Bibi Sara. Tuloy natin to, bigyan natin reaction. Samantala, hindi sagot ang pagbiyahe para solusyonan ang problema ng bansa. Yan ang buwelta ng palasyo kay Vice President Sara Duterte nang depensahan nito ang mga puna sa madalas niyang pag-a-abroad. May kumasa rin sa hamon ng bise na ilabas ang travel list ng mga kongresista. Yan! Mari Zumali. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Tama. Sa sinabing ito ni Vice President Sara Duterte bilang paliwanag sa batikos kung bakit siya nagbabiyahe abroad, bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Frustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip. Iyakin kayo. Masyado kayong, pati yung pagtatrabaho ni BP Sara, alam nyo, ganito lang yan. Kung ako ho o isang BP, at alam kong ito mga kababayan ko ay nagbigay sa akin ng boto nung nakaraang 2022, bakit hindi ko sila bisitahin at kamustahin? Diba? Kita nyo, galak na galak ang ating kababayan pag nakita at nagtatakbuhan pa, yayakapin si BP. Naiinggit lang kayo. Bakit? Yung amo nyo ba, kaya bang gawin yan? Niyayakap ba siya ng tao? May nagpapapicture ba? Wala. Oo, nakakaawa kayo. Bagay, doon na lang tayo babawi sa 2028. Kahit ipagtanggol nyo pa ng ipagtanggol yung amo nyo, kahit puro pabango pa, ilagay nyo, paliguan nyo ng pabango. Wala talaga. Hindi na ho paniniwalaan ng tao. Kasi marami ng butas eh. Unahin natin. Gusto nyo makarinig ng butas? Meron tayong 5,500 flood control at tuloy-tuloy pa. Na-fact-check ng kalikasan. Bumaha. Nabanggaan ang barko. Wala si flood control. Sinabi sa SONA. Ano sabi sa SONA? Hindi ba kayo mahiya? Nasa ng flood control? Ninanakaw nyo? Doon pa lang umami na. Umulan. Bumaha. Ipunin natin ang tubig ulan para may magamit tayo sa darating na tagtuyot. Saan mo ilalagay yun? Sige nga. Kung ikaw ay matino ang pag-iisip, hindi mo kailangan sabihin yun. Iipunin mo ang tubig ulan? Meron pa. Katatanim pa lang. Aanihin na. Pusang gala. Pusang gala. Mapapapusang gala ka. Meron pa. Ang dami, di ba? Naklantapaklong. Ito pa, meron pang usapin dito. Di ba, sinasabi yung sigalot daw ng China tsaka Taiwan. Ang dami nagko-comment sa atin, magbasa ho kayo ng comment. Wala hong ganun na tensyon sa China at Taiwan. Bakit kasi binibigyan ng kwento ganun? Para saan? Ma-divert ang usapan, sabi ni Aling Ledesma. Di ba? At ito, kine-question yung pagtatrabaho ni BP Sara. Kayo ho, ibalitaan niyo lang yung maganda. Kasi ang ginagawa niyo, puro kayo atake. Wala nang lumalabas sa bibig niyo, puro BP Sara Duterte, BP Sara Duterte, wala na. Wala nang marinig sa inyo na, ito ginawa ng Pangulo. Walang ganun. Puro, di ba? Paglabas, aatake kagad eh. Ang balita, puro kay BP Sara. May magtatanong, hindi ko alam kasama ba sa script yun, sabi ni Aling Marie. May magtatanong, ano mang masasabi nyo sa statement ni BP Sara? Ayan na naman kayo, atake na naman kayo. Diba? Ganun sila. At hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Ate naman?
Ma'am, amo, boss manager, hindi sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan ang problema ng bansa. O, eto, tanong ha. Ibabalik namin sa inyo yung tanong nyo. Ano ang ginagawa ng boss nyo para umutang sa ibang bansa? Di ba nagbabiyahe? Ano ang ginagawa ng boss nyo? Pumunta sa Amerika. Para saan? Sa taripa. Para solusyonan daw. Wala. Wala nangyari sa solusyon. 1% eh. Tsaka yun, state visit ba tawag doon? O pinatawag? Ha? Kasi kung state visit siya, matagal na preparasyon ayon doon sa magagaling na eksperto. Pero yung mga, ewan ko ba, ganito ba talaga? First time ever nangyari yan. Yung gantong namuno. First time ever. Kaya sabi ko nga sa inyo, lagi kayong susubaybay mga kasama. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na ha. Kung kakapasok mo pa lang. At i-like and share nyo yung video ha. Hanggang sa muli Bye-bye!